Kalayaan. Sabi nila, you only live once. Kaya, sulitin mo daw ang mga oras at pagkakataon na meron ka habang nabubuhay ka pa dito sa mundo. Ang sarap sigurong gawin yun, no? Malaya kasing gawin ang mga bagay na gusto mo eh. Gagawin mo ang mga bagay na sa pakiramdam mo ay magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Yan ang kalayaan na alam ng maraming kabataan ngayon. Okay lang daw magbisyo. Kahit hindi nila alam na may panganib itong dulot sa kanilang kalusugan. Masangkot sa mga krimen dahil lamang sa impluwensya ng tropa. At magrebelde sa magulang upang masunod lamang ang sariling kagustuhan. Nakakalungkot isipin, no? Ang mga kabataan daw ang pag-asa ng ating bayan. Pero anong nangyari? Halos lahat ng nasasangkot sa krimen ngayon ay puro mga kabataan. Ito ba ang kalayaan na inaasam nila? Kalayaan na sisira sa kinabukasan ng ating bayan. Ito ang kalayaan na tinuturo ng mundo sa atin. Ngunit taliwas ito sa kalayaan na tinuro sa akin ng aking kaibigan. Nalulungkot siya tuwing nakikita niyang mga kabataan nahihirapan dahil sa pag-ubuso nila sa maling konsepto ng kalayaan. Kaya gumawa siya ng paraan para tayo iligtas at bigyan ng tunay na kahulugan ng kalayaan. Siya si Jesus, ang matalik kong kaibigan. Inalay niya ang kanyang buhay para palayain tayo sa kamay ng mga kaaway. Kaya hindi na dapat tayo nagpapaalipin o sumusunod sa takbo ng mundong ito. Ang tunay na kalayaan ay nasa Jesus. Suko mo ang buhay mo sa Kanya at iwanan mo lahat ng mga masamang bagay na ginagawa mo dati. Dahil ang kalayaan ay mahanap lamang sa Kanya sa pagsunod sa salita ng Diyos at paggawa ng mga inuutos niya.